Situation. Due to architectural requirements, a column is of T-section as shown. We are given the following. AS1 is 425 mm diameter bar. So, yung AS1 natin, bali ito. So, apat sila na tig 25 mm. For AS2, dalawa sila na tig 25 mm. Tapos yung AS3 ay apat sila na tig 25 mm. So, in short, sa madaling sabi, lahat ng to 25 mm lang, na lahat ng bakal. And then we are given the following dimension. H1 is 250 mm. And then H2 is 450. B1 is 200. And then B2 is 300. FC prime and FY are both given. Diameter of ties is 10 mm. And then clear concrete cover is 40 mm. Assume that for all bars, Fs is equal to Fy. Or in other words, sinasabi niya lang na assume that all bars yield. Okay? So first question, what is the distance of the plastic centroid of the section from line 1 along the x-axis? So tinatanong lang tayo, ano daw yung distance ng plastic centroid netong section na to. So pag sinabi natin plastic centroid, kailangan lang kasi naintindihan natin ano ibig sabihin ng plastic centroid. So of course, may maraming definition yung plastic centroid, pero ang pagkakaintindi ko dito, no? Kumbaga sa madaling sabi, pag sinabi natin na plastic centroid, ito yung location of the resultant axial force. Provided by both steel and concrete. Although this may not be the most technical definition, pero yun lang yung pinakamadaling parang, para sa akin, para madaling maintindihan, yan lang yung location ng resultant ng lahat ng axial forces provided ng mga steel and concrete. No? So, ganito kasi yan. Kapag tinignan natin ito sa elevation view, nakikita natin, ganito siya. Bali yun yung column natin. No? Sa side view. Tapos meron ka ditong tension steel, AS1. Kapag nakatayo ha, ito naman yung another set of longitudinal steel. And then nandito yung isa pa. Ayan. Okay? So the idea of the plastic centroid is, kasi lahat ng to, meron silang relative na axial reaction. So di ba kapag nag-apply ka ng compressive force dun sa concrete, yung concrete magre-react yan. Magre-react yan. Okay? So magre-react yung concrete. So lagyan ko lang to ng hati. Okay? So hatiin ko kasi dahil dun sa area, no? So, of course, merong ngayong merong reaction yung concrete at yung magiging stress sa concrete, wait na natin uniform. Nung kasing nakabalik ko. Okay. Ito ngayon yung stress sa concrete. Ayan. So yung magiging stress sa concrete would be 0.85 FC prime. Yung magiging stress sa concrete, no? Tapos yung magiging stress sa steel, so syempre may stress din yung steel. So dito kunwari yung stress sa steel, ito naman yung stress dito, ito naman yung stress dito. So lahat ng yan FY. Kasi assuming all yields. Okay? So dahil doon, magkakaroon ngayon ng reaction. So bali, hahatiin ko na to ha. Malalaman nyo mamaya kung bakit ko hatiin ito at saka ito. Okay? So para dito, ang concrete compression, tawagin kong CC1. Ito naman yung magiging concrete compression CC2. Kasi, again, magkaiba kasi sila ng cross-sectional area. Ito kasi, kapag pinoject natin yung dito, ito yun. Hanggang dito lang. Yan. So, yan lang yung CC1, no? Tapos yung CC2, ito lang yun. Yan. No? So, dyan siya mag-a-act ng CC2.
And again, kaya ako sila pinaghiwalay kasi hindi naman natin alam kung ano yung centroid nitong T-section eh. 'Di ba? Kaya pinaghiwalay ko sila, no? And then of course, magkakaroon din tayo ng compression sa steel. So, tawagin ko na CS1. Mayroon din dito compression sa steel. Tawagin natin CS2. And then another compression sa steel. Tawagin natin CS3. So, yan lahat ng axial forces that will resist kapag meron tayong axial loading. No? Axial loading. Okay? And basically, kung nasaan yung resultant ng mga to, so nandun ngayon yung plastic centroid. So, ito ngayon yung plastic centroid na tinatawag kung nasaan man yan. Yan yung plastic centroid. Alright, and para mahanap yan, kailangan lang natin i-define yung location niya. So, from saan daw? From line 1. So, balik kailangan natin itong hanapin. Tawagin natin X bar or ano na lang, plastic centroid, di ba? So, XP. XP. To solve for that, we will apply the most commonly used theorem in civil engineering, no? Varignon's theorem. Okay? So, we will apply summation of moment kasi itong PO will be the resultant of all of this eh. No? So, una, yung PO kapag nag-summation of forces ka, so PO will yield equal to CC1 plus CC2, CS1 plus CS2 plus CS3. Okay? Yun yung PO. Ngayon, kapag nag-Varignon's theorem tayo, dapat yung PO, yung moment ni PO, ay dapat same lang sa moment ng mga components niya. No? So, PO times X bar is equal to CS1 plus meron siyang moment arm. Ano kaya ang moment arm ni CS1 from the left? Okay, so dito, medyo tricky ng kaunti kasi um, we have to know ano yung location nito, no? And yung location niyan can be defined using yung concrete cover tsaka stirrups. I mean, rather ties, no? So yung ties kasi nandito eh. Magayon eh. Meron siyang ties eh. Okay, tapos meron din ditong ties. So ganyan, no? Okay, so yung distance na to can be defined by, tawagin natin to na x1. Okay, yung x1 natin can be defined by yung concrete cover plus diameter ng stirrup plus half ng bar diameter. So therefore, yung x1 natin ay 40 yung clear cover, yung diameter ng stirrups ay 10, tapos yung bar diameter natin is 25, so half lang ng 25. Ayan, so that will give us 62.5. Alright? Next, para naman so lagyan ko muna, no? So, X1. Para naman sa CS2, no? Para naman sa CS2, ang location naman nito, can be defined by 250. No? 250 yung buo, di ba? Minus concrete cover, minus yung stirrups, minus yung ties, tapos minus yung half bar diameter. So basically, it's just 250 minus, di ba ito, kamukha lang nito eh. So 62.5. So that's 250 minus 62.5. So that is 187.5.
So that is x2 plus CS3. So for CS3, ano naman yung location nito? Ito naman. x3. Okay, so kagaya kanina, dahil ito ay nasa dulo, so ito ulit ay concrete cover minus diameter ng stirrups minus half ng bar diameter. Which is again, mula dito hanggang dito is 62.5. So ibig sabihin, mula dito hanggang kabila is just 250 plus 450 minus 62.5. So 250 plus 450 minus 62.5. And that would give us 637.5. So that will be our moment arm for CS2. And then, we have our CCU. Unahin ko muna yung CC2. So, kay CC2 is just going to be at the centroid of this rectangle. Which is nasa half lang ng 250. So, lagyan ko na lang, nasa half ng 250. Plus, ano naman yung sa CC1. So, ang moment arm naman ni CC1 ay 250 plus, kasi di ba ang centroid nito, nasa gitna ulit. So, nasa gitna ng 450. So, it's basically 250 minus half ng 250. 450. So, ganyan. Okay? And then, ilista lang natin dito sa baba ano yung CS1. So, ang CS1 is basically area ng steel times yung Fy. So, ang area ng steel ay 4 na tig to 25. So, 4 pi over 4 times 25 squared times Fy. Ang Fy na binigay ay 415. And 415. Ang CS2, ang pinagkaiba niya lang, dalawa lang yung bakal niya. Ang CS3, same lang kay CS1. Hindi ko nasusulat kasi 4 din yung bar di ba? And then kay CC2 or CC1, ba inuna ko? CC2. Ang CC2 ay 0.85 FC prime tapos yung area na to. Ano yung area na yan? So this is this is 200 plus 200 plus 300, that's 700. So actually 700 by 250 yung area na yan. Okay, and then CC1 0.85 FC prime times yung area naman na to. Which is just 400 by 300. Okay? So yun yung mga ano natin, mga courses natin. So from there, we can solve for x bar. So solving for x bar, di ba ang gagawin lang naman natin dito guys, eto di-divide mo doon. Tapos ang value nito is yung sum lang nito mga to. Okay, ito. Okay, so gawin natin. Bali, we will have CS1. Lagay ko lang yung CS1 sa A. Tapos yung X1 is 62.5. Tapos lagay ko sa B yung CS2. Ang moment arm niya X2 ay 187.5. Plus, actually yung CS3 same lang sa CS2. So A pa rin. I mean, yung CS3 ay same lang sa CS1 rather. Tapos yung moment arm natin na X3 ay 637.5. Plus, ilagay ko sa D yung CC2. Moment arm is 250 over 2. Plus, lagay ko sa CC1 yung E. Na ang moment arm ay 250 plus 450 over 2. Over A plus B plus A ulit kasi CS1 plus ano pa may CS3 pa tayo plus D plus E. Ayan. Press count. Yung una, yung A ay pi. Magka-cancel lang kasi itong 4 over 4, no? So, hindi ko na ita-type.
Yung B, ito, dalawang pi over 4 times 25 squared times Fy. Tapos yung D, ito, CC, saan ko ba yan? CC2 yung inuna ko, no? 0.85 Fc prime, 28 megapascals. Tapos 700 by 250. And then 0.85 Fc prime, 400 by 300. Okay? And that should give us, okay, so that should give us our X bar, no? However, malayo yung sagot natin. Pero double check lang natin yung values. Baka meron lang ako na dito, na overload. So, let me just, recalculate. So, pi 415. Yung B, and then yung D, yung E, so ganun talaga. So let me just double check the moment arm. So yung A is 2.5, yung B 187.5, 637.5. And then this 250 over 2 yung E 250. Ah, okay, ito pala. Dito ako nagkamali. 250 plus pala to, not minus. Okay na. Ayan. So that should give us 278.65. No? So 278.65. Double check lang natin one last time. Is A. This is yung CS2. Ito yung for the concrete. Okay, and then yung isa pang concrete. Okay, ito. So, I think kaya may discrepancy. Ang nailagay ko dito is 400 instead of 450. Okay, so 400. Ang dapat na dimension natin is 450 by 300. So, okay. So, count. Walang problema kay CS1. Walang problema kay CS2. At saka kay CC2. Kay CC1 may problema. Sa 0.85 FC prime, 450 by 300. Ayan. So, dapat ang sagot ay 286.09. Okay, so that will be our answer for the first question. Okay, so 286. Now, pwede nyo rin dito guys i-utilize yung table function. Okay, mode stat tapos table, ganyan linear, no? So, you can just use columns X and Y. So, sa X, pwede mong ilagay yung mga forces. Tapos sa Y, dun mo lalagay yung mga moment arm, no? So, kunwari, ito yung CS1, no? Yung CS1, di ba nilagay ko sa A? Ayan. Tapos yung CS2, nilagay ko sa B. Tapos yung CS3, nasa A. Tapos yung CC2, nilagay ko sa D. Tapos yung CC1 nilagay ko sa E, ganyan. So, kumbaga, pwede mo siya i-compute sa table isa-isa. Okay, okay. Tapos sa Y, doon natin i-define yung mga moment arms. So, di ba, ang moment arm natin doon sa CS1 is X1, which is 62.5. Tapos para naman doon sa pangalawa, 187.5. Para sa pangatlo, we have 637.5. Tapos para doon sa CC2, that is actually 250 over 2. And then para dun sa CC1, that is actually 250 plus 450 over 2. Ayan. Okay? And then press AC. So, di ba ang ginagawa na naman, ina-add natin yung product nila. So, you can go to the modes, you can go to the
kapag kasi ang gamit nyo Canon, may nakalagay dito na app. So, pindutin mo lang yung app na yon. Kapag ang gamit mo naman ay Casio na kagaya ng nasa screen, is you have to press Shift 1 kasi yung 1 yung stat nasa 1 eh. Okay? Kapag ang gamit mo is yung ClassWiz na Casio, meron ditong option na button. So, pindutin nyo lang yon, no? And ang kailangan natin palabasin, itong option na to, and we will use yung sum function. Ayan. And then sa sum function, makikita natin na meron ditong summation of xy. So, ibig sabihin, summation ng product ng xy. And yun actually yun. Kasi minumultiply natin yung force na nakalagay sa column x at yung moment arm na nakalagay sa column y. Kaya pindutin natin yung 5. Tapos, i-divide natin itong PO. Di ba yung PO is yung summation lang ng mga forces na nasa X. Kaya, ganun ulit. Sum. Tapos, ito yung summation ng mga PO or summation ng mga forces sa summation ng X o 2. Ayan. So, pag inequal mo yan, you will get the same answer. So, pwede rin yun. Kung ayaw mo ng calc function. Okay? Well, it's just a matter of how you use your calculator to simplify the computation. No? Pero dapat alam natin kung ano ba yung ginagawa dito. So, ang ginawa natin is Varignon's theorem lang. Hinanap natin yung location ng resultant ng mga forces na to, actual forces na to, as a resistance dun sa i-apply na actual load. Okay? Ngayon, finally, na nakuha na natin to, ano bang ibig sabihin niyan? So, lagyan ko muna ng sagot. Bale, ito na yan, 286. No? Ano ba ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ng plastic centroid, kapag dyan natin in-apply yung force, sigurado tayo na itong column na to is actually loaded. Ibig sabihin ng actually loaded, walang eccentricity. No? So, ibig sabihin yung eccentricity ay binabase natin kung nasaan yung plastic centroid. For example, nandito yung load. Nandito yung load sa plastic centroid. So, wala kang eccentricity. So, pure actually loaded siya. Pero let's say, nag-apply ka ng load dito. So, meron na siyang distance mula doon sa plastic centroid. So, itong distance na to, yun ay eccentricity natin. So, dahil doon, magkakaroon ka na ng combined axial and bending moment. Okay? So, yun yung idea, no? But anyway, for number 2, which of the following gives the location of the geometric centroid naman? So, nasaan daw yung geometric centroid? So, para sa geometric centroid, ito naman ay kung ano lang yung centroid nitong T-section. And I believe wala masyadong issue doon kasi ang gagawin lang natin dyan for number 2. Kung ito yung T-section, nahatiin natin siya. Ayan, hatiin natin siya. Tapos hahanapin natin saan yung distance ng or nasaan yung geometric centroid. We know that this is 250, this is 450, this is 300, tapos this is 700, di ba? So, bali yung area na to, tsaka yung area na to, may kanya-kanyang centroid. So, hanapin natin ngayon, nasaan ba yung geometric centroid, no? Ayan, geometric centroid. So, again, we will apply Varignon's theorem ulit. Yun nga lang, hindi na forces yung imo-moment natin, kundi area na. Moment area na tayo. Okay, so Varignon's theorem. Okay, pero summation na ng moment area. Okay? So, dalawa lang naman yung area natin dyan. Kung tatanong niyo, bakit sir hindi nakasali yung mga steel? Kasi kapag geometric centroid guys, wala nang tayong pakialam kung anong material yun. Basta part siya ng area, di ba yung mga steel natin, nandyan lang naman yun eh. So, part pa rin sila ng area, ng section. Kaya pwedeng pagsamahin na lang natin itong bilog na to at saka itong section na to kasi iisa lang naman sila. Okay, hindi naman ibig sabihin kasi butas 'yun eh. No, hindi naman 'yun butas eh. Kumbaga meron pa rin doong area na nilagay eh. Kaya parang area lang 'to na solid. Ganun din ito. Okay? So anyway, we will have two areas. So we will have the total area times yung x ng o nga pala nagamit ko ata kanina x bar eh. Ano to? xp. Ibig ko sabihin dito xp. Ibig sabihin yung location ng plastic centroid. Dito kasi location naman ng geometric centroid. Ayan. Equals area 1 times, ang moment arm ng area 1, kalahati lang ng 250. Kasi galing ulit tayo sa line 1. Dito ulit tayo galing. About line 1. Okay, plus area 2 times 250
plus 450 over 2. Ganyan. Okay? And then from there, we can solve for xg. So we have area 1. So ito tayo. Area 1 is 700 by 250. Hindi na ako magka-calc kasi may konti lang naman yung values. 250 over 2 plus, the only reason na nagka-calc ako kasi pag masyadong mahaba, pwedeng hindi magkasya sa calculator yung input, di ba? So that's why naglalagay ako ng variable. Pero ngayon kasi maiksi lang naman to. Yung area 2 natin, 450 by 300. Tapos yung moment arm natin is 250 plus 450 over 2. Over area. Total area. So 700 by 250 plus 450 by 300. Ayan. So that will be the location of the geometric centroid, 277.42. Okay? So our answer here would be letter B, location of the geometric centroid. Lastly, a load PU of 4155 kilonewton acts along the x-axis at 420 mm from line 1. What is the resulting bending moment? So ito na nga yung sinasabi ko, no? Di ba kanina napag-alaman natin, ito na lang, kunin ko lang to. Kanina kasi napag-alaman natin na ito yung plastic centroid nandito. Okay? And kung saan man yung plastic centroid, at dun mo in-apply yung actual load, ibig sabihin, walang mapoproduce na bending moment. Pero ngayon kasi ang sabi niya, so lagyan ko lang ng value ha, yung plastic centroid natin kanina nandito sa 286.09. Nandyan. Okay? Kung nandyan yung load, walang bending moment kasi walang eccentricity. Pero kapag yung P natin, nilipat natin dito, let's say, ito yung ultimate load na in-apply. Sabi niya, 4155. Okay, so, yan, ay nilagay daw or in-apply daw at a location, let's say, dyan na lang, no? At a location, 420 mm from line 1. So, ibig sabihin ito, 420 mm. Okay? From the plastic centroid. So ngayon, dahil yun yung, meron kang certain location na wala sa plastic centroid, ibig sabihin, ito ngayon yung tinatawag natin na eccentricity. Okay? So ang pinaka-ano dito, ang ang pinaka-trap dito ng examiner ay kung saan mo ba i-base yung E? Dun ba sa plastic centroid or dun sa geometric centroid? Kasi di ba yung geometric centroid natin nandito banda eh. Geometric centroid. No? Ang na-compute natin, 277.42. So, ang pinaka-lesson lang dito guys is dapat yung eccentricity ay mini-measure natin from the plastic centroid. Hindi sa geometric centroid. Okay? And with that said, we can now compute for our MU. That is just PU times eccentricity. What is the eccentricity? So we have 4155 kilonewtons. Ang eccentricity natin is difference lang ng 420 tsaka ng 286.09. But this is in millimeter, so i-divide natin ito ng 1,000 para maging meter. Okay, so our moment will become 4155 times 420 minus 286.09 over 1,000. And that would give us 556 point, let's say 4. Okay, and that would be our answer.
Okay, and approximately, we can say na letter A yung sagot. No? Kung if you would choose the nearest among the choices. Okay, and that's how we solve this problem.